Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda at narito ako upang magbahagi ng kaalaman na maaaring maging susi sa isang mas malusog at mahabang buhay. Sapat na ang simpleng pagbanggit lamang sa salitang kanser upang magdulot ng kilabot sa ating mga kalamnan. Hindi na ito isang malayong konsepto na naririnig lang natin sa balita. Ang problema ay kasalukuyan ng nasa loob ng ating mga tahanan. Ito ay may epekto hindi lamang sa ating mga magulang, kundi pati na rin sa ating mga kapatid, mga kaibigan, at maging sa ating mga sarili. Hindi natin maaaring balewalain ang katotohanan na ang bilang ng mga taong nasusuri na may kanser ay umaabot sa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Bagamat malayo na ang narating ng mga makabagong paggamot tulad ng chemotherapy operasyon at mga advanced na gamot, napag-isipan na ba ninyo kung bakit patuloy itong dumarami? Posible kayang ang kapaligiran kung saan tayo nabubuhay ay naglalaman ng mas maraming lason kaysa sa nakaraan? O ang katotohanan na ang ating immune system ay unti-unting humihina sa paglipas ng panahon dahil sa patuloy na stress at pressure? Ang kanser ay walang ingay na ginagawa. Sa maraming kaso, walang malinaw na mga palatandaan habang ito ay unti-unting pumapasok sa katawan. Sa kabilang banda, narito ang isang mahalagang katanungan. Posible bang mapabuti ang ating mga katawan sa pamamagitan ng mga natural na paraan upang mabawasan ang ating panganib na magkaroon ng kanser? Sa ating talakayan ngayon, matututunan ninyo ang tungkol sa 6 na makapangyarihang buto na hindi lamang sagana sa mahahalagang sustansya, kundi napatunayan na rin sa mga pananaliksik na tumutulong sa katawan sa paglaban nito sa mga selula ng kanser. Posibleng mabigla kayo nang malaman na ang ilan sa mga butong ito ay nasa inyong kusina na naghihintay lamang na magamit sa mabuting paraan. Bigyan ninyo ng partikular na pansin ang ika-6 na buto pagdating natin doon. Bagamat ito ay hindi pangkaraniwan, ito marahil ang pinakamabisa sa lahat. Bago tayo magsimula, nais kong magbigay ng isang espesyal na pagkilala kay Dr. Jose Reyes, isang iginagalang na manggagamot na ang mga gawa ay nagbigay inspirasyon sa libu-libong tao na pangalagaan ang kanilang sariling kalusugan. Kung kayo ay nagpapasalamat sa kanyang mensahe, mangyaring mag-iwan ng komento kung saan ipinahahayag ninyo ang inyong pasasalamat kay Yes, sa pamamagitan ng paggamit ng pariralang "Salamat Dr. Reyes." Huwag din ninyong kalimutang ibahagi ang video na ito sa iba upang sila rin ay matuto ng kaalaman na maaaring ganap na magbago ng kanilang buhay. Nagtataka ba kayo kung ano-ano ang mga ito? Bago ko ibunyag, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan kayo nanonood at kung ano ang inyong edad. Tingnan natin kung gaano karami sa atin ang determinadong mapanatili ang ating lakas habang tayo ay tumatanda. Ngayon na ang oras para tuklasin natin ng sama-sama ang mga butong ito. 1. Mga buto ng macadamia. Magsimula tayo sa isang buto na madalas ituring na isang mamahaling pagkain o gourmet delight, ngunit sa katunayan ay nagtatago ng napakaraming kakayahang magpagaling, lalo na pagdating sa pagprotekta sa katawan
laban sa kanser. Pagdating sa pagbukas ng buto ng macadamia, hindi lamang ito mahirap gawin dahil sa makapal at matigas nitong balat na parang bato. Natural ito ang paraan ng kalikasan upang protektahan ang isa sa mga pinakamasustansya at pinakamalapot na mani na nakapaloob dito. May mas malalim na dahilan kung bakit binibigyan ng partikular na atensyon ng mga profesional sa kalusugan at mga mananaliksik ang mga mani ng macadamia sa kabila ng katotohanang madalas itong kinagigiliwan ng mga individual dahil sa masustansya at malasutla nitong lasa. Ang tunay na lakas nito ay nakasalalay sa natatanging komposisyon ng taba nito. Tinatayang humigit kumulang 30% ng taba na naroroon sa mga buto ng macadamia ay monounsaturated fat. Ito ang parehong uri ng taba na kilala bilang kapaki-pakinabang sa puso, nagpapababa ng pamamaga, nagpapatatag ng mga lamad ng selula at tumutulong sa pagprotekta sa katawan mula sa oxidative stress na dulot ng mga free radical. Ang pag-iwas sa kanser ay nangangailangan ng mga aksyong anti-inflammatory at antioxidant. Ang mga aksyong ito ay tumutulong na bawasan ang pinsala sa mga selula at pabagalin ang mga proseso na maaaring magresulta sa hindi makontrol na paghahati ng selula na siyang katangian ng pagbuo ng tumor. Kahit isang maliit na halaga lamang tulad ng 28 gramo na katumbas ng humigit kumulang 10 hanggang 2 buong mani ng macadamia ay maaaring magbigay sa inyong katawan ng humigit kumulang 1.5 mg ng manganese. Ang manganese ay isang mahalagang mineral na kailangan para sa pag-activate ng mga panlaban na antioxidant ng katawan. Ang mineral na manganese ay mahalaga para sa pag-neutralize ng oxidative stress, pagsuporta sa pag-aayos ng selula at pagprotekta sa DNA laban sa mga mutation na maaaring humantong sa mga pagbabagong nauugnay sa kanser sa selula. Dahil lamang sa pagkakaroon ng sustansyang ito, ang mga mani ng macadamia ay isang mahalagang bahagi ng inyong pangmatagalang kasangkapan para sa kalusugan. Ngunit hindi pa diyan nagtatapos ang kwento. Bukod pa rito, ang mga mani ng macadamia ay may mataas na konsentrasyon ng phytosterols na mga sangkap na nagmula sa halaman na napatunayan sa maraming pag-aaral na pumipigil sa paglaki at pagkalat ng mga partikular na selula ng kanser, lalo na sa mga tisyo ng suso at prostate. Pagkatapos ng edad na 50, kung kailan nagsisimulang bumagal ang natural na sistema ng depensa ng katawan na nag-iiwan sa mga selula na mas madaling kapitan ng mga kakaibang pagbabago, ang mga benepisyong ito sa pag-iwas ay nagiging mas mahalaga. Dahil dito ang pagsasama ng mga mani ng macadamia sa inyong karaniwang dieta, lalo na sa mga bahaging nasa ilalim ng inyong kontrol, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa loob ng maraming araw. Ngayon, tanungin ang inyong sarili kung epektibo ninyong ginagamit ang mga mani ng macadamia sa pagkaing inyong kinakain. Upang makinabang, hindi kailangan ng marami. Maaari ninyong iwiwisik ang dinurog na macadamia sa oatmeal, isama ang isang dakok sa isang smoothie. Para sa mas masaganang lasa, ilagay sa isang halo-halong salad. Para sa mas malutong na texture,
o simpleng kainin ng hilaw bilang isang merienda sa tanghali na nagbibigay kasiyahan sa inyong gutom habang nagbibigay din ng sustansya. Bukod pa rito, ang natural na mataas na taba ng mga pagkaing ito ay ginagawa silang mas nakabubusog na nangangahulugang mas maliit ang posibilidad na kumain kayo ng labis. Higit pa rito, kapag kinain ng may pag-iingat, hindi sila nag-aambag sa pagtaas ng timbang sa parehong paraan na madalas gawin ng mga processed na merienda. Bukod sa pagiging isang masarap na pagkain, ang mga mani ng macadamia ay isang makapangyarihan at natural na kaalyado na maaari ninyong gamitin upang protektahan ang inyong katawan mula sa pinsalang dulot ng pagtanda sa inyong mga selula. Binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga mapagkukunan na kailangan nito upang maging matatag, masigla at mahusay na naipagtatanggol sa loob ng maraming taon. 2. Mga buto ng pakwan. Napatigil na ba kayo upang pag-isipan ang katotohanan na ang mga pulang buto ng pakwan ay madalas na lumilitaw sa mga pagtitipon ng pamilya at iba pang masasayang pagdiriwang? Para sa maraming Pilipino, ito ay higit pa sa isang tradisyon o ang kulay pula na nauugnay sa suwerte. Ito ay isang disiplinang pinarangalan ng panahon na kumukuha ng kagalingan bilang pundasyon nito. Ang maliliit na butong ito ay matagal nang mahalaga sa iba't ibang kultura. Nakuha nila ang kanilang lugar hindi lamang dahil sa kanilang kaaya-ayang lasa, kundi dahil din sa kanilang pambihirang mga benepisyo sa kalusugan, lalo na para sa mga nakatatanda na nagnanais na mapanatili ang kanilang katatagan laban sa mga malalang sakit. Bagamat ang ating mga ninuno ay walang akses sa mga siyentipikong publikasyon, alam nila ang isang bagay na ngayon ay maaari nating kumpirmahin na totoo. Marami sa mga buto ng pakwan, lalo na ang mga may mapulang kulay, ay puno ng mahahalagang sustansya na kapaki-pakinabang sa kalusugan ng mga selula at tumutulong sa katawan na protektahan ang sarili laban sa mga mapanganib na sakit tulad ng kanser. Ang lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na kilala sa kakayahang protektahan ang katawan mula sa oxidative stress, na siyang pangunahing sanhi ng maraming uri ng kanser, ay isa sa pinakamahalagang sangkap na matatagpuan sa mga pulang buto ng pakwan. Pagdating sa inyong mga selula, ang lycopene ay nagsisilbing isang tagapagtanggol na pumipigil sa pinsala na mangyari bago pa man ito magsimula. Hindi ka pani-paniwala, ang 100 gramo lamang ng mga pulang buto ng pakwan ay maaaring magbigay ng hanggang 75 milangang ng lycopene. Ito ay halos 3 beses na mas marami kaysa sa makukuha ninyo mula sa isang hinog na kamatis, na isa sa pinakakilalang mapagkukunan ng lycopene. Dahil dito, ang mga butong ito ay hindi lamang proteksyon, kundi labis din na masustansya, lalo na para sa mga individual na nagsisikap na palakasin ang kanilang katawan sa isang natural na paraan. Gayunpaman, ang mga benepisyo ay hindi nagtatapos doon. Ang linoleic acid, isang mahalagang omega-6 fatty acid, ay responsable para sa humigit kumulang 38% ng taba sa mga butong ito. Ang linoleic acid ay malaki ang naitutulong sa pagbabawas ng talamak na pamamaga at pagpapalakas ng immune system para sa katawan.
Sa partikular ito ay napakahalaga para sa mga matatandang tao na ang natural na mga panlaban ay nagsimulang humina. Kapag ang mga antas ng pamamaga ay kontrolado, mas mahusay na maprotektahan ng katawan ang sarili laban sa hindi normal na pagdami ng selula at iba pang mga panganib na nauugnay sa pagtanda. Ang isa pang benepisyo ng pagkain ng mga pulang buto ng pakwan ay naglalaman sila ng mataas na konsentrasyon ng magnesium zinc at bitamina E. Ang bawat isa sa mga sustansyang ito ay nag-aambag sa pagpapahusay ng pag-aayos ng selula paggana ng immune at pangkalahatang sigla na siyang mga pangunahing sangkap ng mabuting pagtanda. Ang emosyonal na koneksyon na ito ang nagpapangyari sa mga butong ito na mas kapansin-pansin kaysa sa dati. Hindi lamang sila mabuti para sa inyong kalusugan, kundi nagbabalik din sila ng masasayang alaala. Ang mga sandaling ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa pagkaing ating kinakain, maging ito man ay habang tayo ay nagtitipon sa paligid ng mesa, nagdiriwang ng bagong taon o kapag nagpapasa tayo ng isang pinggan ng mga inihaw na buto sa isang taong ating pinapahalagahan. Hindi lamang ang pagkain na puno ng pamana ang nagdudulot ng paggaling sa katawan, kundi nagdudulot din ito ng paggaling sa mga kaluluwa ng mga kumakain nito. Siguraduhing mag-ingat sa pagpili ng mga buto ng pakwan. Piliin ang mga inihaw sa natural na paraan at walang anumang artipisyal na kulay pampatagal at labis na dami ng asin. Ang mga merienda na pinroseso ng kemikal o masyadong maalat ay maaaring magpataw ng hindi katanggap-tanggap na bigat sa mga bato at atay, lalo na habang tayo ay tumatanda. Maaari ninyong ihanda ang mga ito sa bahay sa isang simple at direktang paraan sa pamamagitan ng pagbabad ng mga buto sa maligamgam na tubig sa loob ng ilang oras na tumutulong na palambutin ang kanilang panlabas na balat at gawing mas madaling tunawin. Upang mailabas ang kanilang bango at mapahusay ang kanilang lasa, maaari ninyong bahagyang i-toast ang mga ito sa isang tuyong kawali. Maaari ninyo ring gilingin ang mga ito upang maging pulbos o ihalo sa tubig upang makagawa ng isang gatas na galing sa halaman na mayaman sa sustansya at mas banayad sa tiyan para sa mga taong may sensitibong panunaw. Laging tandaan na ang inirerekomendang dami ng pagkain ay sa pagitan ng 15 hanggang 20 gramo bawat araw na halos katumbas ng isang dakok. Sa kabila ng katotohanang sila ay mayaman sa sustansya, ang pagkain sa malalaking dami ay maaaring magresulta sa paglobo ng tiyan o katamtamang pagtaas ng antas ng kolesterol. Kaya ang pagmomoderate ay mahalaga. 3. Millet, napatigil na ba kayo upang pag-isipan ang posibilidad na ang isang maliit na butil tulad ng millet na karaniwang nakatago sa mga tradisyonal na resipe o hindi pinapansin sa mga estante ng tindahan ay maaaring isa sa mga hindi pinahahalagahang superfood na inaalok mismo ng kalikasan. Ang millet ay hindi nakatanggap ng atensyon na nararapat dito sa maraming kanluraning dieta na nagdudulot ng isang nakakaintrigang suliranin. Ang millet ay malawakang kinakain sa maraming bahagi ng Asya at Afrika, ngunit hindi ito nabigyan ng katanyagan na nararapat dito. Paano nangyari
na ang isang butil na napakayaman sa sustansya at kapaki-pakinabang sa kalusugan ng isang tao ay karaniwang hindi pinapansin sa mga makabagong kusina. Ang kakulangan ng biswal na atraksyon ng millet ay maaaring ang dahilan nito. Hindi lamang ito kulang sa matingkad na kulay ng mga berry, ngunit kulang din ito sa hindi pangkaraniwang lasa ng mga buto na inaangkat. Ito ay abot kaya maputla at may malaking sukat. Gayunpaman, sa ilalim ng simpleng anyo nito ay isang masustansyang powerhouse na may kakayahang makipagkumpetensya. At kahit na malampasan ang marami sa mga usong superfood na pinag-uusapan sa media ngayon, laging tandaan ito hanggang sa 120 mg ng polyphenols na mga antioxidant na galing sa halaman ay matatagpuan sa 100 gramo lamang ng millet. Ang mga polyphenol na ito ay mas mataas kaysa sa dami ng mga polyphenol na matatagpuan sa mas karaniwang mga pangunahing pagkain tulad ng refined na trigo o puting kanin. Sa antas ng selula, ang mga polyphenol na ito ay nagsisilbing unang linya ng depensa ng inyong katawan na nagpoprotekta dito mula sa mga mapanganib na sangkap. Ang mga free radical ay mga hindi matatag na kemikal na nagdudulot ng pinsala sa mga selula at nagpapabilis sa proseso ng pagtanda. Tumutulong sila na i-neutralize ang mga free radical. Ang mga free radical na ito ay may potensyal na mag-trigger ng mga proseso na maaaring humantong sa kanser at talamak na pamamaga kung hindi makokontrol. Ang nilalaman na polyphenol ng millet ay maaaring makatulong na bawasan ang panganib ng kanser sa suso at kanser sa kolon. Dalawa sa mga nakababahalang panganib sa kalusugan na madalas na dumadapo sa mga matatanda habang sila ay umaabot sa kanilang 50s at higit pa. Ngunit ang mga benepisyo ng millet ay hindi limitado sa mga antioxidant lamang. Bukod pa rito, ang simpleng butil na ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng magnesium dahil nagbibigay ito ng halos 100 tornang ng magnesium sa bawat 100 gramo. Ang magnesium ay madalas na hindi pinapansin sa kabila ng katotohanang tumutulong ito na mapanatili ang malusog na paggana ng cardiovascular. Bukod sa pagtataguyod ng mas mahusay na sirkulasyon at pagtulong na maibsan ang hirap sa puso, pinapahinga din nito ang mga kalamnan na nakapalibot sa mga daluyan ng dugo na sa huli ay nagreresulta sa pagbaba ng presyon ng dugo. Ang natural at maaasahang kaalyado na inaalok ng millet sa mga nakatatandang mamamayan na nagsisikap na protektahan ang kalusugan ng kanilang puso nang hindi umaasa ng lubos sa gamot ay millet. Ang pagiging simple at kakayahang umangkop ng millet ay dalawa sa mga pinaka-kaakit-akit na katangian nito. Upang maisama ito sa inyong dieta, hindi ninyo kailangang gumamit ng mga komplikadong recipe o hindi pangkaraniwang sangkap. Isipin ito ang pagsasama lamang ng 2 hanggang 3 kutsara ng nilutong millet sa inyong pang-araw-araw na pagkain, pagsasama nito sa masaganang sopas, pagsasama nito sa isang mainit na lugaw sa umaga, o kahit na gamitin ito bilang kapalit ng kanin sa mga stir-fry o grain bowl, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan sa pangmatagalan.
Ang tila maliit na pagsasaayos na ito ay may potensyal na magbigay ng malaking proteksyon laban sa kanser at sakit sa puso dalawa sa pinakakaraniwang mga alalahanin sa kalusugan, at ginagawa ito nang hindi nangangailangan ng mamahaling mga suplemento o mas komplikadong mga plano sa pagkain. Huwag ninyong lagpasan ang maliit na butil na ito sa susunod na kayo ay naglalakad sa mga pasilyo ng grocery store. Pag-isipan sandali ang mga posibilidad na tunay na taglay nito. Bagamat ang millet ay hindi nakakakuha ng pansin sa sarili, ang mga makapangyarihang sustansya na ibinibigay nito sa bawat kutsara ang pinagmumulan ng tahimik nitong lakas. Kapag ginamit ng regular, may potensyal itong magsilbi bilang isang preventibong pagkain at isang masustansyang pangunahing pagkain na nag-aambag sa isang mas malusog at mas balanseng pamumuhay. Ito ay lalong totoo habang ang mga pangangailangan sa nutrisyon ng katawan ay nagiging mas mahalaga habang ang isang tao ay tumatanda. 4. Mga buto ng linga sesame seeds. Maging ito man ay iwiwisik sa ibabaw ng mga stir-fry sa Asya, ihalo sa tahini sa gitnang silangan, o iluto sa mga tinapay sa Mediterranean, ang mga buto ng linga ay tahimik ngunit mahalaga ang papel na ginagampanan sa mga lutuin ng mundo sa napakatagal na panahon. Sa kabila ng kanilang lasang mani at kaaya-ayang lutong, ang maliliit na butong ito ay nag-aalok ng higit pa sa lasa o pampalamuti. Sila ay isang powerhouse ng nutrisyon na bukod sa pagbibigay ng isang nakakagulat na iba't ibang mga benepisyo sa kalusugan, ay namumukod tangi bilang espesyal. Ang tanong ay, ano nga ba ang nagbibigay sa mga simpleng butong ito ng kahangahangang potensyal para sa pagpapagaling? Ang sagot ay nasa dalawang natatanging kemikal ng halaman, ang sesamin at sesamol. Ang mga pambihirang antioxidant na ito ay nakakakuha ng papalaking interes mula sa mga mananaliksik dahil sa kanilang kakayahang pigilan ang pagbuo at pagkalat ng mga selula ng kanser, lalo na sa mga kaso ng kanser sa colon colorectal cancer at kanser sa suso. Sa katunayan, isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Foods noong 2017 ang nagbigay ng malaking suportang siyentipiko sa mga pahayag na ginawa. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga katas mula sa buto ng linga ay may potensyal na lubos na mapabagal ang pagkalat ng mga malignant na selula. Ang natuklasang ito ay nagpapatibay sa mga tradisyonal na paggamit ng mga buto ng linga na naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Hindi na ito basta-basta na anekdotal na ebidensya. Ang matagal ng hinala ng sinaunang karunungan ay pinapatunayan na ng modernong agham. At para sa mga higit sa edad na 50, ang ganitong uri ng natural na tulong ay lalong nagiging kailangan habang ang natural na mga panlaban ng katawan ay nagsisimulang humina. Ngunit ang mga buto ng linga ay hindi lamang epektibo sa pag-iwas sa kanser. Bukod dito, sila ay sagana sa mga mineral na kailangan ng inyong katawan sa araw-araw, lalo na habang kayo ay tumatanda. Upang bigyan kayo ng isang halimbawa, ang 100 gramo lamang ng binalatang buto ng linga ay naglalaman ng nakakagulat na 975 mg ng calcium na mas mataas kaysa sa nilalaman ng calcium na matatagpuan sa parehong dami ng gatas ng baka.
para sa isang taong nagsisikap na mapanatiling matibay ang kanilang mga buto at maiwasan ang osteoporosis na isang karaniwang issue sa pagtanda. Ito ay napakahalaga. Bukod pa rito, hindi pa diyan nagtatapos. Ang mga butong ito ay naglalaman din ng humigit kumulang 51 na malwana ng magnesium bawat 100 gramo na tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo, pagpapanatili ng maayos na sirkulasyon ng dugo, at pagpapalakas ng parehong paggana ng kalamnan at nerbiyos. Ito ay mga bahagi ng katawan na madalas na nangangailangan ng karagdagang suporta habang ang katawan ay tumatanda. Paano ninyo maisasama ang kahangahangang pagkain na ito sa inyong regular na gawain? Upang maranasan ang mga benepisyo, hindi ninyo kailangan ng malaking dami. Isang katamtamang sukat na 10 hanggang 20 gramo bawat araw na katumbas ng halos 1 hanggang 2 kutsarita ay sapat na upang bigyan ang inyong katawan ng malaking halaga ng mahahalagang sustansya na ito nang hindi naglalagay ng labis na pasanin sa inyong sistema ng panunaw. At dahil ang mga buto ng linga ay napakadaling iangkop, simple lang ang pagsasama nito sa inyong dieta. Maaari ninyong subukang iwiwisik ito sa ibabaw ng mainit na lugaw o yogurt sa umaga, ihalo sa mga smoothie para sa isang banayad na lasang mani, o ihagis sa mga salad at mga ginisa na gulay. Maaari pa itong gamitin bilang isang masarap at malutong na balot para sa isda o mga karne na inihaw. Sa huli, nakakagulat kung paanong ang isang bagay na kasing liit ng buto ng linga ay maaaring mag-alok ng napakalakas na tulong sa inyong pangkalahatang kalusugan, lalo na pagdating sa pag-iwas sa kanser at sa lakas ng buto. Ipinapakita nito na ang pinakamabisang lunas ay hindi laging nasa anyo ng mga tableta o pulbos. Kung titingnan ninyo sa inyong pantry, makikita ninyo sila doon naghihintay lamang na muling matuklasan. 5. Mga almendras almonds. Napag-isipan na ba ninyo ang posibilidad na ang isang bagay na kasing simple ng isang dakok ng mani ay maaaring lihim na nagpoprotekta sa inyong katawan mula sa pag-unlad ng kanser? Isang partikular na halimbawa ay ang mga almendras. Noong unang panahon, ang mga almendras ay pinuri batay sa kanilang mga katangian. Sila ay iginagalang mula pa noong sinaunang panahon ng Persya bilang isang sagisag ng kalusugan at mahabang buhay. Sa kabilang banda, pinapatunayan ng modernong agham ang mga sinaunang paniniwalang iyon. Isang makabuluhang dahilan para sa mataas na halaga ng mga almendras ay ang mataas na nilalaman nito ng bitamina E na humigit kumulang 25 mg na bawat 100 gramo. Ang bitamina na ito ay isang makapangyarihang antioxidant na nag-aalis ng mga free radical bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong makapinsala sa mga selula. Isipin ninyo ang mga free radical na parang mga tilamsik ng apoy sa isang tuyong kagubatan. May potential silang magdulot ng malaking pinsala kung hindi mapipigilan. Ang prosesong ito, bagamat madalas na hindi napapansin, ay isa sa mga madalas na humahantong sa pagsisimula at pag-unlad ng kanser. Gayunpaman, ang mga benepisyo ng mga almendras ay higit pa sa bitamina E. Ang mga polyphenols at flavonoids ay mga sangkap ng halaman na napatunayang may kakayahang
limitahan ang pagdami ng mga selula ng kanser lalo na sa suso, colon at prostate. Ang mga mani na ito ay puno ng polyphenols at flavonoids. Bukod pa diyan, ang mga almendras ay naglalaman ng humigit kumulang 207 mg ng magnesium bawat 100 gramo. Ang magnesium ay isang mineral na kinakailangan para sa pagpapakalma ng sistema ng nerbiyos, pamamahala ng emosyonal na balanse at pagbabawas ng talamak na stress. Lahat ng mga bagay na ito ay may papel sa pagpapanatili ng malakas na immune system at pagpapababa ng panganib ng kanser. Kaya gaano karami ang dapat ninyong kainin upang makuha ang mga benepisyo ng hindi lumalabis? Sikaping kumain ng 20 hanggang 30 gramo bawat araw na halos katumbas ng isang dakok. Mag-ingat na huwag labis na kumain nito dahil ang malaking bilang ng calories na taglay nito ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na pagtaas ng timbang. Narito ang isang kapaki-pakinabang na payo: dapat lumipas ang hindi bababa sa 6 hanggang 8 oras ng pagbabad bago ninyo kainin ang inyong mga almendras. Kapag ibinabad ninyo ang isang bagay, ang ilan sa phytic acid na natural na naroroon sa balat ay naaalis. Ang phytic acid ay isang molekula na maaaring pumigil sa inyong katawan na sumipsip ng mga mineral tulad ng iron, calcium at zinc. Bukod dito, ginagawa nitong mas malambot ang mga almendras, mas madaling nguyain at mas madaling tunawin habang inilalabas ang buong potensyal na nutrisyon ng mga almendras. 6. Mga buto ng kalabasa, pumpkin seeds. Naisip na ba ninyo na ang isa sa mga buto na mayroon kayo sa inyong kusina na parehong karaniwan at madaling mahanap ay sa katunayan isang natural na kaalyado sa paglaban sa kanser? Ito ay walang iba kundi ang simpleng buto ng kalabasa. Kapag nagluluto ng mga pagkaing naglalaman ng kalabasa, ang maliliit ngunit makapangyarihang butong ito ay madalas na hindi pinapansin at itinatapon na lang. Gayunpaman, sila ay lalong kinikilala bilang isang superfood na nagtataglay ng makapangyarihang mga katangian sa pag-iwas sa kanser. Ang tanong ay, ano nga ba ang tungkol sa mga buto ng kalabasa na nagpapangyari sa kanila na mamukod-tangi sa laban na ito laban sa sakit? Magsimula tayo sa zinc na isa sa kanilang pinakamahalagang sangkap. Ang ganap na kinakailangang mineral na ito ay nag-aambag sa pagpapahusay ng immune system, pagpapadali sa pag-aayos ng selula, at pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan ng mga selula. Ang 100 gramo ng buto ng kalabasa ay naglalaman ng humigit kumulang 7 mg ng zinc na ginagawa itong isa sa pinakasaganang natural na mapagkukunan ng mineral na ito. Partikular na mahalaga ang zinc dahil tumutulong ito sa pag-aayos ng mga nasirang selula at pinoprotektahan ang malusog na mga selula mula sa pagbuo ng mga malignant na selula. Ang tungkuling ito ay lalong mahalaga pagdating sa pagpapababa ng panganib ng kanser sa prostate, isang karamdaman na nakakaapekto sa malaking bilang ng mga kalalakihan na higit sa edad na 50. Ang tulong na ibinibigay ng zinc para sa balanse ng hormonal at tugon ng immune ay ganap na kinakailangan para sa pagpapanatili ng kalusugan at katatagan ng mga tissue ng prostate. Ang proteksyon ng prostate
ay hindi lamang ang tanging benepisyo ng mga buto ng kalabasa. Bukod pa rito, ang mga butong ito ay naglalaman ng malawak na iba't ibang mga sustansya na lahat ay nag-aambag sa mga katangiang anti-cancer na taglay nila. Magnesium na tumutulong sa pag-regulate ng paglaki ng selula, manganese na may papel sa depensa ng antioxidant, at vitamina E, isang kilalang antioxidant na nagpoprotekta sa DNA mula sa oxidative stress at mga mutation mga salik na direktang nauugnay sa pag-unlad ng iba't ibang kanser, kabilang ang kanser sa suso at kanser sa kolon, ay lahat matatagpuan ng sagana sa mga pagkaing ito. Ang tatlong sustansyang ito ay nagtutulungan upang labanan ang mga free radical, magdulot ng pagbaba sa talamak na pamamaga, at magbigay ng suporta para sa mga natural na proseso ng detoxification na nangyayari sa loob ng katawan. At mayroon ba kayong dating kaalaman tungkol sa phytosterols para sa layunin ng paglaban sa kanser? Ang mga natatanging kemikal ng halaman na ito na matatagpuan sa malaking dami sa mga buto ng kalabasa ay nagpakita ng kahangahangang potensyal. Ayon sa mga natuklasan ng maraming pag-aaral, ang mga phytosterol ay may potensyal na pigilan ang pagbuo ng mga selula ng kanser sa mga tissue ng suso at kolon sa pamamagitan ng pagpigil sa pagpaparami ng mga hindi normal na selula at pagtataguyod ng malusog na pagpapalit ng selula. Gaano karami ang dapat ninyong kainin sa araw-araw upang makuha ang mga benepisyo ng makapangyarihang mga sustansyang ito? Isang maliit na dakok na humigit kumulang 30 gramo ay higit pa sa sapat upang bigyan ang inyong katawan ng malaking halaga ng mga sangkap na kapaki-pakinabang sa inyong kalusugan. Mayroong malawak na hanay ng mga aplikasyon para sa mga buto ng kalabasa. Bukod sa pagkain nito bilang merienda, maaari ninyong subukang isama ito sa mga salad, ihalo sa oatmeal o i-blend sa mga smoothie. Ang pagkain nito ng hilaw o bahagyang toasted ang pinakamahusay na paraan upang masulit ang kanilang halaga sa nutrisyon. Ito ay dahil ang labis na pag-toast sa mataas na temperatura ay maaaring makasira sa mga bitamina na sensitibo sa init tulad ng bitamina E at maubos ang mahahalagang mineral sa inyong katawan. Paano masisiguro ang pagsipsip ng sustansya? Ngayong alam na ninyo ang lahat ng 6 na makapangyarihang buto na maaaring maiwasan ang kanser, maaaring nagtatanong kayo kung paano ninyo masisiguro na ang inyong katawan ay kayang sipsipin ang lahat ng sustansya na nakapaloob sa mga butong ito. Ito ay isang tamang tanong na itanong. Maraming tao ang kumakain ng masustansyang dieta, ngunit walang nakikitang pagbabago na madalas ay dahil sa mahinang pagsipsip ng sustansya. Ang sikreto ay nasa paraan ng paghahanda ng inyong mga buto. Sa halip na kainin ang mga ito sa kanilang hilaw na anyo, dapat ninyo silang bahagyang i-toast sa temperatura na nasa pagitan ng 150 at 160 degree sa loob ng 8 hanggang 10 minuto. Pinapabuti ng pamamaraang ito ang lasa at ang pagiging madaling tunawin ng pagkain, habang sabay na binabawasan ang mga antas ng mga kemikal na pumipigil sa pagsipsip ng mga mineral tulad ng phytic acid. Ngunit mag-ingat na huwag kayong lumabis dito. Ang mismong mga sustansya na sinusubukan ninyong panatilihin
ay nababawasan kapag nalantad sila sa mataas na init dahil ang mga antioxidant tulad ng bitamina E at omega-3 fats ay nasisira. Narito pa ang isang simpleng payo: pagsamahin ang inyong mga buto sa mga pagkaing mayaman sa bitamina C. Ang isang malaking pagpapabuti sa pagsipsip ng iron mula sa mga buto ay dulot ng bitamina C. Subukang iwiwisik ang mga toasted na buto ng kalabasa sa isang salad at magdagdag ng isang piga ng katas ng lemon o ihalo ang mga ito sa isang smoothie na may mga prutas tulad ng orange kiwi o pinya. Kung sakaling nakaranas na kayo ng sakit o paglobo ng tiyan pagkatapos kumain ng mga buto, mayroong isang simpleng lunas na maaaring gamitin: gilingin sila bago kainin. Dahil sa kanilang matitigas na panlabas na balat, ang buong buto ay maaaring mahirap tunawin, lalo na para sa mga individual na may mas mahinang sistema ng panunaw. Ang paggamit ng blender o pandikdik upang gilingin ang 20 hanggang 30 gramo ng pagkain ay ginagawa itong mas banayad sa inyong tiyan at pinapataas ang kahusayan kung saan inilalabas ang mga sustansya. Subukang gumawa ng sarili ninyong homemade energy bars para sa isang merienda na parehong praktikal at masustansya. Narito ang isang simpleng recipe. Sa isang maliit na mangkok, pagsamahin ang 50 gramo ng buto ng kalabasa, 30 gramo ng giniling na buto ng linga, 2 hanggang 3 kutsara ng peanut butter o pulot pukyutan honey, at isang maliit na dakok ng oats. Ilagay ang timpla sa refrigerator sa loob ng kalahating oras upang ito ay tumigas at maging mga bar. Maaari kayong magwiwisik ng kaunting cocoa powder o luyang dilaw turmeric sa timpla upang mapahusay ang lasa at mapataas ang dami ng antioxidants na nilalaman nito. Para sa isang pampasigla sa gitna ng araw o isang energy boost bago mag-ehersisyo, ang mga bar na ito ay hindi matatanggihan. Isang mahalagang aral sa buhay. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kapag isinasaalang-alang na ang mga maliliit na butong ito ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa kalusugan ng isang tao at magbigay ng natural na depensa laban sa kanser, ito ay tunay na nakapagpapatibay ng loob. Nagpapasalamat tayo sa pananaliksik at atensyon na ipinakita ni Dr. Jose Reyes sa pagtukoy ng mga nakapagpapagaling na katangian ng mga natural na pagkain. Bilang inyong doktor, narito ang isang aral na nais kong iwan sa inyo. Ang tunay na kalusugan ay hindi nagmumula sa isang malaki at biglaang pagbabago, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy na mga pagpili na ginagawa natin araw-araw. Ang pagdaragdag ng isang dakok ng mga butong ito sa inyong pagkain, ang pagpili na maglakad sa halip na sumakay, ang pag-inom ng sapat na tubig, ang mga ito ang mga pundasyon na nagtatayo ng isang matibay na kastilyo ng kalusugan sa paglipas ng panahon. Ang kapangyarihan na pangalagaan ang ating mga katawan ay nasa ating mga kamay, sa ating mga kusina, at sa ating mga pang-araw-araw na desisyon. Ano po ang inyong saloobin? Naniniwala ba kayo na ang mga pagpiling tulad nito na ginagawa araw-araw ay may potensyal na gumawa ng pagkakaiba sa laban kontra kanser sa pangmatagalan? Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito,
mangyaring huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang payong pangkalusugan at ibahagi ito sa mga taong mahalaga sa inyo. Ipagpatuloy natin ang paghihikayat sa isa't isa sa ating mga pagsisikap na mamuhay ng mas malusog at mas may kapangyarihan. Gawin natin ito isang buto sa bawat pagkakataon.